Fight back with truth, lumaban ng may katotohanan. Yan po ang ating topic this morning sa ating pong Daily Devotion Live dito sa Atmavs TV at sa God Loves Movement Facebook page at sa YouTube channel Atmavs TV na kukunin po natin ito sa Matthew 4 verse 4. Ito po ang verse na pagninilayan natin umaga, kaya naman samahan niyo po ako dito po sa ating pong devotion. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. This is Ate Mavs. And kumusta po kayong lahat? Today is Monday, August 4. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po inyong magandang umaga? Napakaganda po ng araw ngayon. Tingnan niyo naman, may sikat ng araw ang liwanag. At mamaya po magpa-araw tayo after ng ating devotion para makuha natin ang vitamin D. Kumusta po kayo? Maulan pa rin po ba sa inyong lugar? Kanina po nakita ko dumaan lang sa newsfeed ko. Meron palang mga lugar na binabaha pa hanggang ngayon. Kaya mag-ingat-ingat pa din po tayo at stay dry and stay safe sa mga lugar na umuulan pa at binabaha. Mag-ingat po tayo. May the comfort of the Lord be upon you. At ingatan po kayo ng Panginoon. Sige po. So ang ating pong verse sa pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 4 verse 4. Sa Tagalog, ito ay Mateo 4 verse 4 na matatagpuan po sa page 4. Diba? Nasa page 4 siya ng Bagong Tipan, Mateo. Yan. Sa mga ngayon lamang po nag-tune in, ito po ang ating po verse sa pagninilayan sa Mateo 4 verse 4. Kung ganito ang Bible niyo, tulad ng Bible ko, ay nasa page 4 po yan. Bagong Tipan. Sige po. Basahin po natin. Mamaya na po ako mag-share. Basahin po natin ang ating verse for this morning. Matthew 4 verse 4, New International Version. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sabi naman po sa Mateo 4 verse 4, magandang balita, Biblia. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat sa magandang mensaheng ito na tatanggapin namin ngayong araw na ito. Turuan mo po kami, Panginoon, na matuto mula sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maunawaan ito. Fill us with your love, fill us with your Holy Spirit, and give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, Lord. Samahan mo po kami, Panginoon, at idako mo po sa page na ito, sa channel na ito, ang mga taong makakapanood at nais mong makapanood upang matutunan din nila ang nais mong ituro sa amin ngayong umaga. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning, Ate Marilyn, and good morning, Ate Pastor Alma, and good morning, Ate Yesha. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome po sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa Atmavs TV at sa God Loves Movement Facebook page. Thank you for sharing, Ate Yesha. So again, ang atin pong verse sa pagninilayan ngayon ay kinuha po natin sa Matthew 4 verse 4. Dahil sabi po dito sa New International Version, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sabi naman po sa Tagalog, sa Mateo 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hallelujah. Praise be to God. Napakabuti ng Diyos. Muli ay paalalahanan tayo. No? Naku, ito may kinalaman sa pagkain. Nung nabasa ko nga ito kanina, the word tinapay, no? Kaya pumatagal na tayo hindi kumakain ng tinapay. More than 3 years na po. And alam niyo naman, low carb ang inyong Ate Mavs. So, ganun pa man, nung nabasa ko ito kanina, sabi ko, napakagandang mensahe ng Diyos. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, kaya naman po sabayan ninyo ako. Sige po.
Mamaya na po tayo mag-share at tayo po ay magpapatuloy. Napakaganda po itong ating pag-uusapan ngayon. Kaya naman, dyan lang kayo, stay put lang. Huwag po kayong tayo ng tayo at pag mag-multitask. Sa ganda po ng pag-uusapan natin ay dapat ating tutukan ito, no? Di ba sinasabayan ako ng motor? Naririnig niyo po ba yan? Napakalakas. Hallelujah. Ito yung magla-live tayo. Saka po lumalabas yung, at saka po sila nagpapatunog nung ano. Hindi ko pa alam kung ano yun. But anyway, I hope malinaw po yung sound ko. So the title of our devotion this morning is Fight Back with Truth. Lumaban ng may katotohanan or labanan ng katotohanan. Yeah. So at the beginning of Jesus' public ministry, a strange thing happened. He was led into the wilderness by the Spirit where he encountered the devil. After fasting of 40 days and 40 nights, Jesus was hungry. So taunted by the enemy to satisfy his craving for food. So yun yung time na si Jesus Christ po ay fasting for 40 days and 40 nights. At nagutom na siya. At sinamantala ito ng kaaway upang siya ay i-tempt, no? Dahil nga syempre, yung cravings natin, no? Yan ang pinakamahirap labanan talaga, no? Naranasan niyo po ba yan? Lalo na sa mga naglo-low carb. Sa mga naglo-low carb, sa mga pasimula, ang hirap labanan ng cravings. Dahil pag nagutom ka na, kahit nga hindi ka low carber, pag nagutom ka, talagang kailangan kumain ka, no? So, yun ang kagandahan naman sa mga naglo-low carb. Sobrang tindi ng disiplina. Na pag nag-crave talaga, kain lang ng konting asin, kain lang ng konting maalat, inom tubig, natatanggal na yung cravings. So, hindi kain ng kain. Kaya kinakaya ng mga low carbers na kumain ng 1 meal a day lang or 2 meals a day. Tinatawag na OMAD and TMAD. Kasi talagang nadidisiplina ang pagkain. Dahil hindi naman talaga kailangan, no? Dahil sinabi nga dito, no, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya napakahalaga po na huwag tayong masyado, no, sa pagkain. Ingatan din natin ang ating mga kinakain. And essentially, Satan provoked Jesus to prove that he was God's son by turning rocks into bread. So, tinempt siya, no? Prinuvoke siya ni Satan na gawin mong tinapay ang batong ito. Diba? Can you see the manipulation? No? Ganun katindi si Satan para mag-manipulate. Ganun niya tayo kung utusan. No? Akala mo siya yung may kapangyarihan sa buhay natin. And even Jesus Christ, ginanon niya. Ginawa niya ito kay Jesus Christ. How much more tayo ng mga tao, no? Na kung guluhin niya, ganun na lang. Ganun na lang niya tayo i-manipulate. Na parang sa mga palad niya, tayo ay napapaikot niya. Pero hindi niya kinaya si Lord. Hindi niya kaya si Jesus Christ. If you're really the Son of God, sabi niya, do something. Take matters into your hands. Give in to your desire. Provide for yourself. Is God even good if He holds out on you? So, talagang ganun, ano? Laging, alam mo, pagka si Satan nagpo-provoke, nagtitempt, may patanong palagi yan. Yung para kang, alam mo yun, yung, alam mo ba? O, di ba? Mga ganung mga dialogue niya. Sinabi niya pa na, if you're really the Son of God, kung tunay na anak ka ng Diyos, gumawa ka ng something. Take matters into your own hands and give in to your desire. So, talagang pinoprovoke niya na, sige na, bumigay ka na. Alam ko, gutom ka na. Kumain ka na. Diba? Provide for yourself. Kaya mo naman yan eh. Anak ka ng Diyos. Diba? And God hindi ka naman pababayaan ng Diyos mo. Na ganun, no? Imagine mo, ganun tayo kung kausapin ni Satan. Kaya po, ingat-ingat tayo sa mga salitang naririnig natin sa ating isip. Mga bulong niya na hindi naman talaga totoo. Kaya labanan natin yan ng katotohanan. So, ginawa ni Jesus Christ, but Jesus refused to be bullied. Di ba? Bully talaga to sa Satan. Siya ang number 1 na magaling magbully. And sagot ni Jesus Christ sa kanya, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God."
Sa Tagalog, ano yung sagot niya? Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ang galing ng Panginoon para sumagot, ano? So, talagang pinakita niya na hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay. Hindi ako mamamatay kung hindi ako kakain yan. Diba? Parang ganun ang sinasabi ng Diyos. At ako'y mabubuhay sa salita niyo. Nakita niyo po yung nagpa-fasting, no? Fasting sa church, ha? Iba yung fasting na ginagawa ng mga low carbers. Yung fasting, yung prayer and fasting sa church. Yung may kasabay talaga na prayer. Yung nagpa-fast ng 5 days, minsan 7 days, minsan depende kung ano yung commitment mo. Pero ang church, sa gaya sa church po namin, nagpa-fast kami ng 7 days. Yan. Meron kaming mid-year fast, meron din kaming yung start of the year, meron kaming ganyang fasting sa church namin. And talagang yun yung klase ng fasting na you depend on the Word of God. You depend on the Lord alone. Wala kang dinidependihan. Walang kape. Hindi ka nagdidepend na kahit water siguro. Pero yung sabihin mong part na magugutom ka na, talagang sa Panginoon ka lang nakafocus. And nagpipray ka pag time na nagugutom ka, nakakaramdam ka ng gutom. Talagang you depend on God alone during that fasting. And I suggest siguro no, tayong mga low carbers, we fast din dapat na we depend on the Lord. Huwag lang tayong mag-depend on our own effort na parang kaya nating mag-fast kasi low carber tayo. So, much better if we fast every day. Katulad ng normal na ginagawa ng mga low carber kasi hindi naman talaga tayo nagugutom. No? So, totoo lang ang nakakagawa lang ng fasting every day na kayang mag-fast ng at least 16 to 18 hours up to 24 hours ay talagang mga low carbers. Kasi fat adapted na tayo, no? But still, mas panghawakan natin yung nagpa-fast tayo, sabayan natin ng prayer, no? Na we depend on God alone. Kasi napakaganda ng ganung klase ng fasting. Para hindi tayo matempt, lalo na po, no, yung mga nagsisimula pa lang mag-low carb. Natitempt tayo sa mga pagkain na sa paligid natin. Kaya di natin na pagpapatuloy yung fasting and even yung ating paglo-low carb. So, naisingit ko lang, no? Pero napakaganda ng tinugon ng Diyos dito na tinugon ng Panginoon kay Satan na it is written, man shall not live on bread alone. So, ibig sabihin, kaya talaga natin mabuhay ng walang pagkain. No? Sa totoo lang. Kasi, imagine, Jesus Christ fasted 40 days and 40 nights. Si Ate Mabs, Diyos siya eh, di ba? So, hindi naman, kapag pinanghawakan natin yung salita ng Diyos, kakayanin natin yun. Di ba? Kasi, man shall not live on bread alone. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. At habang ako talaga believe ako dun sa mga nagpa-fast. So, during the prayer and fasting, nagpa-fast na matagal na araw. Yung pastor kasi namin, talagang straight 7 days. Prayer, meditation, yun yung ginagawa niya habang nagpa-fasting. At kinakaya nila yun. Hindi sila talaga nagugutom. So, ibig sabihin talagang we can live on bread alone, on the Word of God. Diba? Hindi tayo kailangan magdepende sa mga pagkain. Kasi pag dyan na tayo nakadepende, ay ingat-ingat tayo, no? Dahil yung pagkain po talaga ay nagiging dahilan yan para minsan ma-defocus tayo, no? Dahil pag nagutom na, wala na, give in na tayo. Parang, wala na, tigil na yung fasting. Lalo na sa prayer and fasting, lagi po natin tatandaan, napakahalaga yung prayer and fasting kapag meron kayong ganyan sa church nyo. Lagi nyo pong tatandaan na napakahalaga niyan. Physically and spiritually. Kasi yung physical natin kapag talagang may mga times tayo na hindi tayo kumakain, mas nakakapag anong tawag dito, function ng maayos yung mga organs natin. At nakakapagpahinga yung bitukan natin.
Kasi imagine niyo po, no, ilang beses tayong kumain sa isang araw. Sobrang dami, di ba? Yung mga normal natin, before po ako kung kumain ako, 6 times a day. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snack. Imagine mo yung 6 times a day kang kumain. So, saan ka na nakadepende nun? Di ba? At masyado nang nabugbog yung bituka mo sa kakakain, kakagiling na. Naalala ko yung nanay ko nung araw, lagi sinasabi, o kumain ka na, gutom ka na. O, kasi tayo po, no, nakasanayan natin na every 7 a.m. kakain kahit di pa gutom. Every 12 noon kakain kahit di pa gutom. At 6 or 7 ng gabi kakain kahit di pa gutom. Di ba? At kahit merienda, kakain. In between meals, kakain. Kaya pagka nalipasan na kalma, 1 o'clock na ng tanghali, hindi pa ako makain. Ang nanay ko laging nakapaala, oh, ano ba yan, nini? Kumain ka na. Yung bituka mo, walang gigilingin. Sasakit yan. Di ba? So, ganun yung nanay ko. Kaya tuloy kain ka kahit di ka pagutom. Kasi kailangan daw kumain sa oras. So, yung katawan pala natin, hindi ganun. Hindi siya nagpo-function ng ganun na nakadepende sa oras. So, pag gutom, kumain. Pag busog, huwag kumain. Dapat ganun yung mindset natin. Kasi masyadong nabubugbog yung bituka kakakain. Lalo na kung mga kinakain natin, yung mga pagkain, wala namang talagang sustansya. Wala namang naitutulong sa ating katawan. So, itong katawan na ito ay templo ng Diyos. No? Kaya ingatan natin to. Imbis na pag nagutom ka, mag-pray ka, at gawin mo yung bagay na talaga bang gutom ka, i-divert mo yung attention mo sa ibang bagay. At doon mo marirealize, hindi pala ako gutom. Diba? Sometimes uhaw ka lang. Why not drink water? Uminom ka ng tubig. Kami pong mga low carbers, ay isang way namin para matest namin kung gutom kami o hindi. Nagpipinch of salt, kumakain kami, tapos uminom kami ng tubig. And then nawawala na yung cravings. Yung tinatawag na akala mo gutom ka. Pero sometimes po, alam niyo yung akala niyo gutom kayo, uhaw lang pala. Kasi yun yung isang bagay na nakakalimutan din natin, ang uminom ng tubig. So, dapat inom tayo ng tubig pag tayo nakakaramdam na parang nag-crave ka o nagugutuman ka. Inom ka ng tubig, marirealize mo, hindi pala ako gutom kasi hindi ko pala talaga ako uminom ng tubig. Di ba minsan, nakakain ka na, tapos ang tagal di ko pala uminom ng tubig. So, pagdating ng 3 o'clock, after mo mag-lunch ng 12, hanggang 3 o'clock gutom ka na, akala mo, yung pala uhaw ka lang. Diba? So, why don't you try to drink water? So medyo meron tayo ngayong lecture about health, no? Kasi may kinalaman din ito sa kalusugan, eh. Diba? Aside from the temptation ni Satan, kasi ang pagkain kayang gamitin ni Satan yan, eh. Para tayo ay matempt gumawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Ingatan natin itong ating katawan na to na pinahiram ng Diyos sa atin. Kasi ito po, totoo lang pinahiram sa atin. Hindi tayo may-ari nito. Kaya naman dapat ingatan natin. Kasi whatever happens sa katawan natin, tayo rin po magsasuffer ng consequences nito. Diba? Pag nagkasakit tayo, aside from tayong nahihirapan, mahihirapan din yung mga mahal natin sa buhay. At hindi tayo makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Kasi kung may sakit ka, paano ka hahayo para mag-share ng Word of God? Paano ka pupunta sa church to attend the worship service? Paano kang mag-a-attend ng inyong Bible studies, ng inyong fellowship kung may sakit ka? So, kailangan yun ng isang bagay na dapat natin iniingatan. At yun yung nakikita kong mensahe ng Diyos dito para sa atin. Huwag tayong magpadala, no, sa panlilinlang o pagsisinungaling ng kaaway na kailangan nating gawin yung mga bagay na pagpuprovoke niya o pagtitempt niya sa atin. Not only this, di ba? Meron pa siyang ibang pagtitempt na ginawa sa Lord. So, sabi dito, this pattern continued throughout 2 more temptations. Sa totoo lang, hindi lang ito yung temptation na ginawa ni Satan kay Jesus Christ. Where the devil tempted Jesus with protection and power. But Jesus rebuked him with scriptures. For every temptation na gagawin ng kaaway sa atin, palagi mong i-rebuke yan with the word of God. Lagi mo yung lalabanan ng katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Diba? Kasi pag hindi natin, paano natin lalabanan yun kung hindi natin alam kung ano laman ng aklat na ito, ng Bible. Kaya nga po lagi natin sinasabi dito, we encourage you to read the Bible intentionally. Huwag niyo po itong basahin dahil lamang, kasi sabi lang basahin.
Pero kailangan be intentional. Lagyan mo ng oras ang pagbabasa nito. Lagay ka sa, kasi di ba gumagawa tayo mga to-do list, di ba? Mga bagay na gagawin natin for the day, lagay mo sa listahan mo ng mga gagawin, yung pagbabasa ng Bible. Di ba? Kasi ako po yun yung ulit na sinisimulan ko sa buhay ko ngayon eh. Kasi minsan nakakalimutan natin yan, no? Na gumawa ng mga parang checklist, no? Ng mga gagawin mo for the day. Although, alam naman natin that God is the one who control, di ba? Ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Still, your will be done, Lord. Pero hindi kasalanan yung gumawa ka ng sarili mong ng ano mo, ng ang tawag dito, ng iyong mga to-do list, di ba? Mainam pa din na meron ka sinusunod na ganun para at least alam mo ano yung mga na-accomplish mo for the day. At isama mo dun sa listahan na yun yung pagbabasa ng Bible and even your prayer time. Diba? So, pag nalagay mo yan doon, makikita mo na, ay, nga pala, kailangan magbasa ng Bible ng ganitong oras kasi nilagay ko sa listahan ko. Diba? Nagiging intentional yung pagbabasa. So, hindi natin nalilimutan yung pagbabasa ng Bible. Or ilagay mo doon yung, for example, yung Bible reading mo ay morning, early in the morning, or bago ka matulog, di ba? Or ilagay mo kung saang hindi mo makakalimutan, o yung panahon na alam mong maluwag yung oras mo dyan, di ba? At huwag kang padadala sa kaaway kapag pinuprovoke ka na, hindi mo yun magawa. Kasi talagang alam ng kaaway yan eh. Pag sinulat mo, ako alam niya yan, na meron kang planong gawin yon at guguluhin ka niya. Napansin niyo po ba, lalo na pag yung mga gagawin niyo may kinalaman tungkol sa Diyos, yung mga plano mo is all about God, talagang ang daming panggugulo ang gagawin ng kaaway para hindi ka makapunta. Andiyan papasakitin yung ulo mo, andiyan paparamdamin ka ng hilo, andiyan papataasin yung BP mo, na alam niya kasi alam niya yung weakness natin eh. Kaya doon ka niya talagang guguluhin. Di ba? Doon ka niya ipoprovoke at ititempt para hindi mo gawin yung bagay na yun. Lalo na kung itong bagay na ito ay kalugod-lugod sa Diyos at may kinalaman sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag kayong padadala. You need to know your enemy. Kailangan kilala natin siya. Kailangan alam natin yung mga tactics niya. Kasi pag di natin alam yung mga strategies niya, yung mga pang-deceive niya, mga schemes niya, nako, kayang-kaya niya tayong i-manipulate. Diba? Even Jesus Christ, minamanipulate niya eh. Tayo pa kaya, diba, na mga anak ng Diyos ang hindi niya guguluhin dahil talagang, ano na siya eh, ano ba tawag doon? Siya ay masyado ng takot, no, sa nangyayari. Kumbaga, ang kanyang mga moves ay desperate moves na, di ba? Na kailangan gawin ko na ang lahat para lang maibalik ko ang taong to sa akin. Sapagkat sa akin naman talaga yan eh. Kinuha yan ng Diyos na yan. Di ba ganun siya eh. Hindi siya pwede mapunta sa kanya. Sa akin siya. Aagawin ko siya. Kaya gagawin ko ang lahat na ibalik ko lang siya sa akin. Kaya na mapansin nyo, no? Mga taong nakakilala sa Panginoon ay ito yung mga taong ginugulo niya. Sabi nyo, bakit ganun? Kung kailan ako naging Kristiyano, saka dumami problema ko, saka dumami yung pagsubok ko, saka dumami yung ganun. Ang dami, di ba? Kasi nga, wala siyang gagawin kung di guluhin tayo para tayo ay mapalayong muli sa Diyos. Kasi napalapit na tayo sa Diyos nung tinanggap natin si Kristo as our Lord and Savior. Eh ngayon, gagawin niya, guguluhin tayo ulit para unti-unti na naman tayong lalayo sa Diyos. At pag napalayo tayo sa Diyos, naku, tuwan-tuwa siya nun. Kasi akin ka na ulit. At ayaw natin nun. E paano natin siya lalabanan kung di natin alam ang kanyang mga skills, di natin alam kanyang mga tactics, no? Kailangan alam natin yan. At dito pa lang sinasabi na, no? Pinapakita na sa atin kung sino ang kaaway natin. Siya ay nagmamanipulate, nagpo-provoke, nagtitempt, at walang ibang gagawin kung hindi guluhin tayo. At walang ibang gustong gawin kung hindi ilayo tayo sa ating Panginoon. So what are some things we can learn from Jesus' encounter with the enemy? Ano yung mga dapat natin matutunan tungkol dito sa ka-encounter ni Jesus Christ? So, number one, Jesus knew
that life is more than having a full stomach. Though he surely longed to satisfy his physical craving, he knew that true sustenance comes from God. So, bagamat nagugutom siya ng panahon na yun, alam niya na hindi solusyon yung mabusog siya, kundi ang solusyon ay ang sustenance na manggagaling sa Diyos, na kahit anong mangyari, hindi siya pababayaan ng Diyos. At hindi niya ikamamatay yung gutom na yon. Hindi solusyon yung pagkain ng tinapay para mag-survive. Only the Word of God can survive him, na parang malalampasan niya yan. Kaya wag mo kong guluhin, di ba? Wag mo kong takutin. Parang sa ating buhay, no? Maraming kaparaanan ng kaaway para takutin tayo, guluhin tayo, para tayo ay makaramdam ng nervyos, ng anxiety, ng depression. Kasi dyan talaga niya sinisimulan yan eh. Yung magkaroon ka ng konting takot, naku, bigla nang mag-uusbong yan. At lalo pa niyang didiktahan ka para lalo ka matakot. At the more ka natatakot, the more ka talaga mapapalayo sa Diyos. Hindi ka na makapag-pray kasi natataranta ka na, nagpapanik ka na, hindi mo na maintindihan yung binabasa mo kahit nagba-Bible reading ka, kahit nakikinig ka ng mga videos, parang di ko naiintindihan. Why? Because nakafocus ka sa emotions mo. Alam niyo po na ano ko yan eh, na-experience ko yan. Ito lang nakaraang araw. Nung anong araw ba ngayon? Monday, Sunday, Saturday po. Nagkaroon ako ng palpitation. Sobrang grabing kabog ng dibdib ko. Na as in, parang gumaganon yung buong katawan ko. Dugu. Na talagang pag hinawakan ko yung dibdib ko, talagang matatakot ka na dugdug. Ganun kalakas. Talagang ang lakas niya po. And sabi ko, Lord, ano to? So, nag-prepare na ako ng aking electrolytes. Tapos, nakakain ko lang nun eh. Kasi maaga akong kumain. And, low carb naman yung kinain ko. Kaya sabi ko, saan galing to? Hindi naman ako stressed that time. Hindi rin ako nag-aalala kasi wala naman akong dapat ipag-alala nung araw na yun. Kaya, saan galing yun? Sabi ko, Lord, ano to? So, I prayed and talagang yung kaaway nang gugulo na, no? Sabi niya, okay, tama na. Padala ka na sa ospital. Ang dami nang nilalagay sa utak ko na ako daw ma-ospital. Paano yung pambayad? Paano yung ganyan? Ang dami niyang sinasabi, padala ka na sa ospital. Huwag mo nang patagalin yan. Sakit sa puso na yan. Ang dami niyang negative thoughts. Ano talagang sabi ko, Lord, hindi totoo to. Sabi ko, hingi na ako ng tulong sa mga taga-GLYN, no? Sa God Loves You. Sabi ko, please pray for me. Kasi I need prayer. Hindi ko, ang lakas ng palpitation ko. And then, uminom na ako ng gamot ko sa high blood. Tapos, uminom ako ng magnesium. Meron akong supplement ng magnesium. So, sabi ko, possible, bumababa yung mga electrolytes ko. Pero grabe, ang tindi. It started 11, inurasan ko kasi, 11 a.m., 11:10 a.m. Nagsimula na siya. Na parang, and ang maganda lang sa naramdaman ko, hindi ako nahirapang huminga. Pinapansin ko yung sarili ko. Tapos hindi ako nahihilo. Walang sakit ng ulo. So sabi ko, Lord, I know meron lang nangyayaring something because hindi ko alam. Basta ang alam ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. Yun lang. Ayoko nang mag-isip. Ayoko nang magtanong or whatever. Basta ang sabi ko, Lord, you have reasons for everything. You have purpose for everything. All things work together for good. Sabi ko, ang lahat ng bagay nangyayari because sa isang kadahilanan at naniniwala ako, whatever happens, Lord, you love me, mahal mo ko, at meron kang plano, at anuman ang dahilan nito, I thank you. Kasi dahil dito sa nararamdaman ko, meron akong oras para magdasal, meron akong oras para magbasa ng Bible, makinig sa word mo. Kasi talagang tigil ang lahat eh. Diba? So, naupo lang ako, na mahinga ako. Nakakahiga naman ako eh, pero mas gusto ko yung medyo mataas yung unan ko. And I praise God kasi during that time, nakapag-pray ako, nakapagbasa ako ng Bible, and talagang nagdepende ako sa Panginoon. Pero ang kaaway, wala po siyang ginawa, kundi guluhin yung utak ko na
O ayan, o di ba? Sabi ko sa'yo may sakit ka eh. Sabi ko sa'yo may sakit ka sa puso. Pumunta ka na sa ospital ngayon, magpadala ka na, magpa-confine ka na, yun ang solusyon para gumaling ka. Sabi niya gano'n, masaksakan ka ng dextrose kasi nga, posibleng may electrolytes imbalance ka, o di ba? Alam niya pa yung gano'n. Sabi ko, Lord, hindi. Sabi ko, alam ko, you have reason. And thank you, Lord. Alam niyo po, pagtungtong ng, kasi that time, meron akong i-attend na training sa gabi. At meron akong mga tatapusin na gawain sa Diyos. Yung mga videos na kailangan kong tapusin sa pag-aaral ko. So, talagang, yung Sabado kasi na yun, inilaan ko yun para sa gawain ng Diyos. Ang dami kong naka-line up na gagawin that time. Tapos sa gabi, meron pa po akong training na i-attend sa GLC2. So sabi ko, Lord, hindi pwede maging hadlang to. Pagtungtong ko ng 2:30, medyo humuhupa na siya. And I thank God sa mga nanalangin, humuhupa na siya. Sabi ko, Lord, pag inihiga ko to, mauubos ang oras ko. At hindi ko magagawa yung pinapagawa mo. So bumangon ako, 2:30, naligo ako, and then at 3 o'clock, sinimulan ko na ulit yung aking dapat gawin. So, marap na ako dito sa aking laptop and then nag-aral na ako. Tinapos ko at natapos ko. Although handun pa yung kabog, may kabog pa siya. Pero nag-focus ako sa Panginoon. Kasi sabi ko, kung mananahimik lang ako, gugulin ako ng kaaway na to. So, nilabanan ko siya sa pamamagitan ng mga gawain ng patungkol sa Diyos and I focus talaga. Sabi ko, Lord, give me the wisdom. Hayaan makapag-focus ako, Lord. Huwag kong pansinin itong nararamdaman ko. Kasi alam naman natin kapag talagang emergency na eh. So, sinasabi ko po to iba yung kapag emergency na talagang kailangan mo nang gawin. Why don't you pray muna, ask for prayer sa mga kasama mo, and then pag talagang nag-persist siya, nagtutuloy-tuloy, dun ka talaga magpunta na sa ospital. Okay? And God will help you naman. Sabi ko naman sa Panginoon, nung time na ako'y nakakaranas ng ganun, sabi ko, Lord, kung kailangan akong magpa-ospital, your will be done, Lord. Hindi ako natatakot. Kung magpapa-hospital ako, I don't care kung may babayaran or no. Sabi ko, alam mo kung ano ang dapat. So, ikaw ang masusunod, Panginoon. Sabi ko ganun. I'm not worried. Kung kailangan mo akong dalhin sa ospital, do it, Lord. Your will be done. Kung kailangan kong dito lang sa bahay, kayanin ko to, your will be done, Lord. So, doon ako nakakapit. So, nung time na nagtrabaho na ako, inayos ko na yung mga kailangan gawin. At natapos ko po yung videos. Dalawang lectures, lahat. Natapos ko. And at 5:30, medyo meron na naman siyang paglakas, no? Sabi ko, Lord, di pwede to. Parang sinasabihan ako ng kaaway, pahinga ka na lang. Huwag ka nang umattend ng training mo. Hindi mo naman kailangan yun. Pwede ka naman magpaalam. Maiintindihan ka nila kasi may sakit ka. And I praise God. Pagtungtong ng 7 o'clock, talagang alam niyo yun, yung parang unti-unti na akong mihiga. Magpapaalam na lang ako. Sabi ko, listening mode na lang ako. Ganun. May napakaganda ng topic po namin. Sabi ko, hindi. Tumayo ako, umupo ako dito at nag-attend talaga ako ng ano. And true enough, napakabuti ng Diyos. Natapos ko po yung training, 7:30 hanggang 9:30. At nagkaroon pa kami ng breakout room, nakapagkaroon pa kami ng fellowship, nag-sharing pa kami, nakapagsalita ako. Nung una po, hindi ko kaya magsalita kasi nahihirapan ako, para akong hinihingal. And I thank God, natapos ko po yun. At pagkatapos ko po ng training, nawala yung kabog. Sabi ko, grabe, talagang gawa ng kaaway. Nawala po. At ang sarap ng tulog ko the whole night. Walang istorbo, hindi ako nahirapang huminga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ko, Lord, thank you. Alam niyo po, ang tindi ng battle ko nung Sabado na yun. And I praise God na pagtagumpayan. Kailangan po talaga hindi mo i-entertain. Kasi once i-entertain mo, matatakot ka eh. Magpapanik ka eh. At ang takot, ang panik, hindi sa Diyos. Once magpanik ka, marami kang pwedeng gawin. Dalhin niyo na ako sa hospital. Hindi ko na ito kaya. Hindi ako, ganun po ako noon. Promise. Pag may naramdaman ako, talagang agad-agad, panik ako. At pag nagkaroon ako ng panic attack, ang tendency niyan, lalong tataas ang BP ko, lalong ako natatakot, lalo ako namumroblema, lalong
Dali niyo na ako, pati mga kasama ko sa bahay, natataranta sila sa akin. And I praise God, dapat pala talaga katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Kalma ka lang, 'di ba? Kasi alam mo kung anong dapat gawin. You ask God, ipagpasa Diyos mo ang lahat. Kapag sinabi mo, Lord, I trust you and I believe in you, na ako'y nagtitiwala sa'yo, then panghawakan mo yun. Huwag kang bibitaw doon. Huwag ka nang mag-iisip ng kahit na ano. Your will be done, Lord. Kailangan ako madala sa ospital, I don't care. Kung magkakaroon ako ng bayarin, dahil alam ko ma-ospital, God will provide. Kasi yun ang panakot ng kaaway. O wala, ma-hospital ka. O paano ngayon yung dinadagdagan niya yung stress mo. Paano ngayon yung pambayad ng ospital mo? Paano ganito? Paano, ba? Kaya, do not entertain him. Focus on God alone. Focus on His Word. Pray and trust the Lord. And buong-buong pagtitiwala. Yung pagpananampalataya. Huwag mong bibitawan. Kasi laging panakot, paano kung ganito? Hala, paano pag ganito? Paano kung may sakit ka na talaga sa puso? Eh, ano naman? Kung magkasakit talaga ako sa puso, kung talagang magkakaroon ako nun, kung i-allow ng Lord yun, I know, hindi pa rin niya ako pababayaan. Tutulungan pa rin niya ako. Di ba? Masusustain ko ang buhay ko. At may plano ang Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng yan. So, bakit ka matatakot? Di ba? Kasi doon, yun yung laging panakot ng kaaway to provoke us, to tempt us na gumawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Mga decisions na minsan hindi na natin tinawag si Lord. Hindi na tayo dumulog sa Kanya, kundi nagdepende na tayo sa emotions natin. Kasi always remember, yung T principle, thoughts, emotions, actions. So kapag in-entertain mo yung negative emotions mo, magkakaroon ng negative action yan. Di ba? Pag negative ang thoughts, negative ang emotion, negative ang action. Pero pag positive ang thoughts, positive ang action, ang emotion, positive ang magiging actions natin. Kaya be very careful kung anong laman nito. Be very careful kung ano yung pinapasok ng kaaway dyan. Labanan mo yan ng scriptures, ng salita ng Diyos, ng pagtitiwala sa Diyos. At ingatan mo ang lumalabas sa iyong bibig nang sa ganun, hindi magamit ng kaawayan laban sa iyo. Diba? So, i-utter mo, sabihin mo that my God is alive, my God is my Savior, my Conqueror, my Redeemer, my Prince of Peace, my shelter, my rock, my healer, my provider. Diba? Ang Diyos, di ako pababayaan kailanman, di niya ako iiwan kailanman. He is my strength, He is my power, because He is an all-knowing God. So, dapat alam natin yung attributes ni Jesus Christ. Kasi kung di mo alam, paano mo lalabanan yung kaaway na nanggugulo sa'yo? Diba? So, relax. Kalma. May Diyos na nagmamahal sa'yo. May Diyos na mag-iingat sa'yo. Maganda o hindi maganda ang mangyayari, God is always with you. He will never leave you nor forsake you. Diba? Ang Diyos ay hindi lamang sasamahan ka sa magandang bagay. And even sa mga worst cases, sasamahan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Magtiwala ka lang ng buong buo at ng totoo. Yung takot mo, alisin mo yan sa puso mo. Kasi yun yung number one talaga. Yung fear. Kasi yung fear, sabi ko nga sa inyo, hindi yan yung fear ng present situation lang. Possible, may fear ka pa from the past na hindi mo pa sinusuko sa Diyos. You need to surrender everything to the Lord. Kasi yung fear na yan, natitrigger yung fear from the past. Kapag nagkaroon ka ng fear ngayon sa present, matitrigger yan. So lumalabas lahat, nagsasama-sama. Kung kaya't hindi mo kinakaya. Diba? So surrender everything to the Lord. Lord, I surrender to you my fear, my pride, lahat ng negative, ng baggages mo dyan. Surrender everything to the Lord. So that wala na yan. Pag nawala na yan, magkaroon mo ng konti, mabilis mong maaalis. Kasi hindi na lamang yun. Mas lamang na yung love. Mas lamang na yung joy. Mas lamang na yung peace, yung hope, yung gentleness, kindness, yung gift of the Spirit. Diba? Kaya po, check your heart. Kapag natatakot ka, ano ba laman ng puso ko, Lord? Ba't ako may ganito? Dapat wala ito, Lord. Tulungan mo ko, patawarin mo ko. Kasama yun sa mga panalangin mo. And I agree, Lord, may mali. Tulungan mo ko. I surrender everything to you. And when you surrender everything to the Lord, wala ka nang dapat isipin. Surrender mo na nga eh. Sinurrender mo na sa Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord.
Sis, meron po akong, okay, sige po. Yes, later po. Okay. So ano po ang sabi dito? Number 2. Jesus knew that engaging in debate with the enemy isn't wise. Instead, he relied on the power of Scripture, quoting from Deuteronomy as his weapon of defense. So hindi mo kailangan makapagtalo sa kaaway kay Satan kapag ginugulo ka. All you need to do is kapit ka sa pananampalataya mo sa Diyos at kumapit ka sa salita ng Diyos kung kaya't napakahalaga na nababasa mo ito at mag-jot down ka or magsulat ka ng mga verses na pwede mong balik-balikan para basahin, para paalalahanan ka about the goodness of God. Kaya ako may maliit ako notebook. Pag may nababasa akong verses, kasi hindi ako magaling sa memorization, nababasa akong verse, sinusulat ko dito para babalikan ko tong notebook na to. At dito ako magbabasa ng magbabasa. Na papaalalahanan ako ng napakaraming bagay at yun yung binabanggit ko para lumayas na ang kaaway. Diba? So gawin niyo po yan. Magandang practice yan. And Jesus knew he had nothing to prove. Yun ang mahalaga doon. Alam ng Diyos, wala siyang dapat patunayan kay Satan. Sino ka ba? Diba? Kilala ko kung sino ang Diyos ko. Ang Diyos ko yung panghahawakan ko. At unlike Adam and Eve in Genesis, who doubted God's goodness and gave into temptation, Jesus was able to resist the enemy. Diba? Si Adam at si Eve, nung sa Genesis, nung pagkalika, diba ang dali nilang na-tempt, lalo na si Eva? Diba? Nag-give in sila dun sa temptation ni Satan. Kaya kinain nila ang bunga. Pero si Jesus Christ, hindi. Diba? Ni-resist niya yun. Nilabanan niya. Kasi kailangan labanan eh. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos sa puso natin. Tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Meron na tayong kapangyarihan lumaban sa kaaway. To resist Him. To rebuke Him. In Jesus' name. Diba? Kasi wala naman po talagang mangyayari kung tayo ay magpapatalo sa emotions natin, sa circumstances, sa nangyayari sa paligid natin. Huwag kang magpapatalo dyan. Huwag kang mag-give in. Huwag kang bibigay. Lumaban ka. Diba? Nang may katagumpayan. Ang Diyos ang kakampi mo. Bakit ka matatakot? Ang Diyos na may alam ng lahat. Ang Diyos na naglikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat patungkol sa iyo. And when you surrender everything to the Lord, wala nang dapat katakutan. Diba? Sabi nga, fight back with truth. Lumabang ka ng may katotohanan. Diba? Kumapit ka. Ano yung katotohanan? Dito galing yun. At yun ang hindi kaya ni Satan. Pag bumitaw ka na ng salita ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, wala na siya. Tupi na siya. Luhod na. Nanginginig. Imagine ninyo ang isang bulate na nilagyan ng asin. Naggaganon. Ganun po si Satan pag ginamitan mo ng salita ng Diyos. Wala na siyang kakayahan sa iyo. Lagi mong tatandaan, you are a winner, a warrior, not a warrior. And you are a victor, not a victim. Diba? Tayo ay anak ng Diyos. Kailanman di ka magiging victim. Kaya huwag tayong pa-victim. Huwag tayong parang feeling mo inaapi ka. Walang inaaping anak ng Diyos. Sabi nga kahapon sa amin pong worship service, sabi ng aming pastor. Sabi niya, kapag pinipersecute tayo ng tao sa gawain ng Diyos, kung ikaw ay nagsishare ng word of God, tapos pinipersecute ka, huwag kang mag-alala. Pinipersonal nila ang Diyos. At ang Diyos pinipersonalize yun. Parang pinipersonal ng Diyos yun. Na alam ng Diyos, ako ang inaaway mo, akong pinipersecute mo, hindi yan tao yan. Kaya ang Diyos na ang bahala sa kanila. Kaya huwag kang padadala. Kasi may Diyos eh. Diba? Hindi natin kayang lahat ng bagay. Lalo na sa mga bagay na pinuprovoke tayo, mga bagay na tinitempt tayo ng tao. Kasi ang kaaway, pag di kanya kaya, ang gagamitin niya, yung mga tao sa paligid mo. Yung mga taong kaya niya. Para gamitin, guluhin ka. Diba? So, huwag kang mag-alala dyan. Huwag mo na rin silang awayin. Huwag mo silang, ano tawag dito? Kung labanan mo, yung maling ginagawa nila, pero hindi mismo yung tao. Huwag ka mang-aaway. Diba? Idaan mo sa panalangin yan. Na sa pangalan ni Jesus,
yung taong yan, ay huwag gamitin ng kaaway upang maging daan ng pag-aaway ninyo. Di ba? Kasi God will make a way. Lahat naman ay posible sa Diyos. Huwag tayo matatakot dyan. Lagi yung daanin sa panalangin. Huwag mo namang, pag meron sa'yo nagpo-provoke o nagtitempt, ginaganyan mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu na sa katawan ng taong ito. Huwag gano'n. Kasi magagalit sa'yo lalo yon, di ba? Daanin mo sa panalangin. Alam naman ng Diyos yan kung ano laman ng puso mo. So, siya na ang bahala sa taong ito. Siya na ang bahalang kumausap sa taong ito. Wala kang dapat gawin doon. Lumabang ka ng may katagumpayan at lumabang ka ng may katotohanan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. So, sa Diyos ka magsumbong. May nang away sa'yo, sumbong ka kay Lord. Diba? May nagpe-persecute sa'yo, may mga taong feeling mo inaapi ka, feeling mo lang yun, pero wala naman silang kakayahang gawin yun. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Mag-pray ka. Kapag nakakaramdam ka ng ganun nun, nakakaramdam ako ng parang pinanghinaan ako ng loob dahil sa taong ito. Parang ayoko na lumaban. Wag. Diba? Lumabang ka through prayer. Lumabang ka through the Word of God. Dulog ka sa Diyos. Sa Kanya ka lumapit, Lord. Ito problema ko. Itong taong to ginugulo ko. Itong taong to ganito. Sa Kanya ka magsumbong. Kasi alam ng Diyos lahat yun. At alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Alam niya kung sinong tama. Diba? So, ipagtatanggol ka ng Diyos. Dahil mahal niya tayo. Tayo'y Kanyang mga anak. So, Jesus knew he had nothing to prove. Unlike Adam, ito nabanggit ko na pala. Number 4, Jesus knew he was being tempted by the devil and acted in accordance. We must learn to recognize when we're under attack and remember to fight back with God's word. Fight back, diba? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Alam mo naman kapag under attack ka. Pero hindi lahat ng bagay, no, ay si Satan na may kasalanan doon. Kasi ibig sabihin minsan kasi pag nag-give in ka, ikaw na may kasalanan doon. Kasi wala naman talaga sa ibang gagawin, kundi i-tempt ka lang, i-provoke ka lang. Nasa sayo yun kung mag-give in ka. Kaya labanan mo. Diba? Kasi pag halimbawa, sinasabi ni Satan do, diba, malungkot ka, o diba, takot ka, o pag in-entertain mong takot ka nga, in-entertain mong nagpapanik ka nga, at ikaw ay nalulungkot, at sobrang lungkot ang nararamdaman mo, nag-give in ka, sino may kasalanan na nun? Ikaw na. Diba? Nagtagumpay siya. Pero pag nilabanan mo yun, I resist. Hindi ako malungkot dahil meron akong Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa akin. Ang joy at love ng Lord ang nagahari sa puso ko. At walang dahilan at walang puwang ang kalungkutan sa buhay ko bilang anak ng Diyos. Diba? Pero kapag hindi mo yung kayang labanan, na kung magigivin ka, ano mangyayari? Ganyan ka na. Hindi ko talaga kaya. Malungkot ako. Nakakatakot. Paano na? Ayoko na lang. Diba? Ang tendency hindi ka na lumalaban, pati sa buhay mo, wala na. Hindi ka na makapagtrabaho ng maayos. Magulo na ang isip mo. Kasi na-entertain mo yung stress. Diba? Ang stress, number 1 ding atake ng kaaway. O, diba na-stress ka na? O, diba pagod ka na? O, diba nakakapagod yung ginagawa mo? O, diba? Pag in-entertain mo yan, talo ka na. Labanan mo. Diba? Ipakita mong hindi ako talunan. I am a winner. Bigay ng Diyos ang meron ako ngayon. Trabaho ko. This is a gift from God. Hindi ito isang burden. Kasi dahil dito, na-sustain ko, na-provide ko ang pangailangan ng pamilya ko. And this is a blessing. At hindi ito isang bagay para panghinaan ako. Dito ko lumakas. Dito ko nabubuhay. Dito binigay ng Diyos ang blessing through this job, through this business. Bigay ng Diyos ang negosyong to. Hindi ako dapat magpa-apekto na sabihin ito ay hindi para sa akin. Diba? Sa pag-aaral, ginugulo ka. Diba? Ng kaaway dahil, hindi yan ang para sa iyo. Diba? Ang hirap. Tumigil ka na. Mag-shift ka na ng ibang course. Na wala ka nang ginawa kundi mag-shift ng mag-shift. Pag may trabaho ka, wala ka nang ginawa kundi mag-resign ng mag-resign. Ganun po ako noon. Ay, ang dami ko, pag binasa mo yung resume ko, napakarami kong trabaho pinasok kasi ang hilig ko mag-resign. At na-mindset ako that I am a quitter. Na-mindset ako that I give up always. And that is wrong. Yung label mo noon from the past, hindi yan ang dapat maging label mo ngayon. You are a fighter because God is with you.
Di ba? Bakit ka mag-give up? Bakit ka bibitaw? Ba't ka titigil? Dahil lang sa gawa ng kaaway, scheme ng kaaway, panlilin lang niya, panluloko niya, pagsisinungaling niya, bibitaw ka? Di ba? Eh, ang tagal mong hiningi yung trabaho na yan eh. Pinag-pray mo pa yan. Tulong-tulong pa ang mga tao para mag-pray, magkatrabaho ka lang. Tapos ngayon ayaw mo na dahil lang napapagod ka. Dahil ang tinitingnan mo, yung negatibo tungkol dito, hindi mo nakita yung positibong nagagawa nito sa'yo. Di ba? Ganun yun eh. Kasi saan ka nakatingin? Yung perspective mo kanino nakatingin. Dapat nasa Diyos. Whatever happens. Di ba? Kung sa pamilya naman, bakit lulungkot? Bakit ka magkakaproblema sa pamilya mo? Kasama mo na yung pamilya mo for the longest time. Tapos ngayon, konting magkaproblema, may masabi ang asawa mo, may masabi ang anak mo, masyado kang dinidibdib mo, too much emotional ka na. Eh, sabi mo, ganito, eh, sabi, wag, di ba? Fight back with truth. Labanan mo ng katotohanan. I am not a loser. I am a winner. Di ba? Winner ako. Hindi ako loser. Winner. Di ba? Because I am a child of God. Panalo na. Pinagtagumpay na ng Diyos ko yan. Kaya huwag kang mag-alala dyan. Huwag mong i-entertain ang attack ng kaaway. If you don't know Him, you cannot fight back. Di ba? Kasi mo alam eh, atake na pala ng kaaway nangyayari sa'yo. Pero akala mo, minsan, ang Diyos pa yung napapagdiskitahan natin. Di ba? Eh, si Lord naman kasi, ba't pinarurusahan ako ng ganito eh? Hindi si Lord yun. It's the enemy. Siya ang may gawa niya. Dahil siya ang kaaway natin. Ang Diyos, kakampi natin siya. Siya ang tutulong para pagtagumpayan mo yan. Kaya nga tayo, pinipilit ng Diyos na matanggap natin siya sa our Lord and Savior. Magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya because the devil will always attack you any time of the day. At mapapansin niyo, bakit atin yung mga nasasama naman ng ugali, yung mga mayayaman na wala namang Diyos sa buhay nila. Hindi naman sila Christian, hindi naman sila tumanggap kay Jesus Christ. Pero ang ganda ng buhay nila. Hindi niyo ba napansin? Kasi, spoiled sila kay Satan. I'm sorry ha, pero yun po katotohanan. Inaalagaan sila ni Satan. Pinuprovide yung mga magagandang nangyayari para ma-defocus sila sa Diyos. Mawala sila ang attention nila sa Panginoon. Di ba po? Napansin nyo? Paano pag dumating yung time na mawala sa kanila yun? Paano nila ito i-handle? Ang hirap nun. Kasi walang Diyos na tutulong sa'yo eh. Kasi hindi mo siya kilala. Wala kang personal na relasyon sa Diyos. Pero if you are with the Lord, you can still be successful in life. Diba? Pwedeng maging successful ka sa buhay mo na nasa Panginoon ka. Maging masaya ka. Maging kontento ka. Diba? May trabaho ka. Wala kang nakikitang pangit sa trabaho mo because it's a God gift from you. From God for you. Diba? Gift ni Lord sa'yo yan. Diba? If you have business, bigay ng Lord sa'yo. Gawin mo lang yung tama't galugod-lugod sa Diyos. Hindi ka nang luloko. Hindi ka nang lalamang ng kapwa. Praise God for that. Diba? Iba po talaga. Kaya huwag kang matakot kasi the more nagiging successful ang tao pag wala sa Diyos, the more sila lumalayo sa Panginoon. So pag malayo ka sa Panginoon, kanino ka malapit? Sino kakampi mo? Diba? Kaya nga, mapansin nyo yung sobrang taas at sobrang successful sa buhay, nasa kanila na ang lahat, nandun ang pride, nandun yung yabang, nandun yung parang akala mo lahat ng bagay kaya nilang gawin, even without the Lord. Dami ko napapanood niyan sa mga videos, sa mga social media, na parang pag sobrang galing na nila, nagiging successful sila on their own effort, they forgot the Lord, self-centered na, self-confidence na hindi na God's confidence. Nawawala ang presensya ng Diyos. Na feeling nilang lahat ng bagay kaya namin. Kaya kong gawin even without the Lord. Sa totoo lang, apart from the Lord, we can do nothing. Ang lahat ng ganong attitude may hangganan niya. At pag dumating ka sa hangganan, dahil mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos mapalapit ka sa Kanya, pahihintulot niyang mawala ang lahat ng yan sa'yo. Bakit ko po ito nasasabi? Napagdaanan ko eh. Hindi pa nga ako umabot sa sobrang yaman eh. Yumabang na ako eh. Kaya nga sabi ko, Lord, grabe, ayoko na maranasan yun. Kaya ngayon, Lord, binibigyan mo ko ulit ng pagkakataon na magkanegosyo. Thank you.
At dito, Lord, tulungan mo ako, samahan mo ako na magawa ko to, nang naaayon sa kalooban mo, na ikaw ang sentro, na may takot ako sa iyo, may takot akong maging mayabang, at gawin ko to nang ikaw lang ang pinararangalan ko. Diba? Ikaw ang priority ko, Lord. Whatever happens, gagawin ko yung dapat kong gawin sa pagsunod sa iyo. Itong negosyo ang binigay mo sa akin, at ang ganda kasi affiliate marketing online lang. Hindi ko kailangan lumabas ng bahay. At ang binigay niya sa akin ngayon, kumpanya na may takot sa Diyos, mga leaders, mga may-ari na nagba-Bible study para sa lahat ng kanilang mga members, mga ka-business partners. Wow, I praise God. Sabi ko, thank you, Lord. I'm on the right track. And talaga pong panalangin ko yan sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May plano ang Diyos. Kaya po, kapit lang sa Diyos na tunay na nagpapala, sa Diyos na tunay na nagmamahal, sa Diyos na nagpapagaling, sa Diyos na nag-iingat, sa Diyos na tunay na may alam ng buhay natin at may hawak ng buhay natin. Okay po? So, sabi dito, so how is the enemy tempting you this week? So, ano yung mga temptations na ginawa ng kaaway sa inyo itong nakaraang linggo? Pag nilayan niya yan, paano ba nangyari ganito ang ganyan? At paano ko ito lalabanan sa susunod na atakihin niya ako? Huwag kayong matakot sa kanya. Wala naman siya kapangyarihan sa inyo eh. Kapag tayo anak ng Diyos, walang kapangyarihan si Satan sa atin. Kasi namulat tayo na may kapangyarihan siya eh. Na parang akala mo, ang galing-galing niya. Wala pong hihigit sa kapangyarihan ng ating Diyos. Diba? Walang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos natin. Ang Diyos natin, ang tunay na makapangyarihan. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa ating pinag-aaralan ngayong araw na to. How is He enticing you to doubt God's trustworthiness? Gaano ka na ini-entice para magduda ka sa kakayahanan ng Diyos? Diba? Kasi yun ang ginagawa niya sa atin eh. Binubulungan ka niya ng mga negatibong bagay na ang Diyos ay hindi naman totoong magaling. Kasi tinan mo kung mabait ang Diyos, bakit kaya pinarurusahan? Bakit ka may sakit ngayon? Bakit kaya nagdurusa ngayon? Bakit nawala yung minamahal mo sa buhay? Diba? Ganyan yung mga pang-ano niya sa atin eh. Wala tayong, kaya tuloy minsan, dahil di mo alam sagutin yan, ay mag-give in ka na lang. Oo nga, eh mali, di ba? If you know the Lord, kilala mo about the Lord, alam mo kung sino ang Diyos mo, kilala mo ang kapangyarihan ng Diyos, at alam mo na siya ay ilalabang ka hanggang dulo, na ang Diyos mo ay makapangyarihan, ang Diyos ay may dahilan, ang Diyos ay mahal ka, ang Diyos ay kakampi mo, hindi mo siya kaaway. Ang kaaway, si Satan, siya yung nagbubulong sa'yo. Sabihin mo sa kanya, hello, ang Diyos ko ay mahal ako. Ang Diyos ko, kakampi ko. Diba? Kasi lagi na sasabihin, at ang parusang nangyayari sa akin, ikaw may gawa nito. Kaya lumayas ka. Huwag mo kong guluhin. Ang Diyos ang tutulong sa akin, no matter what. Katulad ni Job, di ba? Si Job, lahat ng parus, pinahintulot ng Diyos mangyari sa kanya. Anong sabi niya kay Satan, huwag mo lang papatayin. Di ba? Anong ginawa ni Job? Bumigay ba siya? Nag-give in ba siya sa kaaway? Hindi. Lahat nawala sa kanya. Ultimo mga anak. Material, pati mga mahal sa buhay. Anong ginawa niya? Nag-give in ba siya? Tapos, binigyan pa siya ng sakit na sobrang as in. Halos mabulok na yung katawan niya. Pero nag-give in ba siya? Nag-give up ba siya? Umayaw ba siya? Nagalit ba siya sa Diyos? Ando ba yung asawa niya? Buhay. Ginamit ni Satan para bulungan siya na, hindi ka pa ba bibitaw sa Diyos mo? Sino mo ginagawa niya sa'yo? Pero anong ginawa niya? Nakinig ba siya sa asawa niya? Hindi. Nakinig siya. At pinanghawakan niya yung kanyang paniniwala at pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Di ba? Hinubad niya yung damit niya at humarap siya sa Diyos. So sinasabi niya, ako ihubad na dumating sa mundo, hubad din akong babalik sa iyo. Panginoon, ikaw ang bahala sa akin. Hindi siya bumili. Imagine ninyo na walang lahat ng kayamanan niya. Araw lang po yun ha. Nawala ang lahat ng mga manggagawa, lahat ng may kinalaman sa buhay niya, mga anak niya, naubos lahat. Hindi isa, hindi dalawa. Di ba? Talagang antindi ng pinagdaanan niya. Pero nag-give up ba siya? Nag-give in ba siya sa demonyo? Kay Satan? Hindi. Sa Diyos pa rin siya kumapit. No matter what, Lord. If this is your will, Lord, your will be done. Kung ito yung kagustuhan mo mangyari sa akin, gawin mo. At nagtagumpay siya. Nung napagtagumpayan niya yon, ibinalik siya ng Diyos
sa kanyang dapat na buhay. Tagumpay siya eh. Binalik ng Diyos ang lahat. Yaman, anak, grabe. Ganun kabuti ang Diyos natin. Kaya pag nagtagumpay ka, winner ka, at talagang mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Antindi. Thank you, Lord. Diba? Huwag kang bibitaw, lumabang ka. Mahal ka ng Diyos na kung ganito na lang ang kapit mo sa Diyos, yung kalingkingan mo na lang na yan. Huwag mo pa rin ibitaw. Ako, ganyan ako eh. Lord, parang feeling ko sa mga panahon na ito na lang nakakapit sa'yo. Huwag mo pa rin ako bibitawan, Lord, please. Kasi minsan talaga dumarating tayo sa parang nanghihina tayo eh, diba? Pero huwag kang bibitaw. Kapit ka sa Diyos. Labanan mo yan. Kasi ikaw at ang Diyos lang nagkakaalaman yan. So, kung hindi ka lalaban, sino lalaban para sa'yo? Diba? Minsan nga, ang Diyos naman talaga hindi ka bibitawan kahit anong mangyayari. Ilalaban ka niyan. Pero kailangan mong sumabay. Lumabang ka rin. Diba? Kailangan mong lumaban. Dahil alam mo kung bakit ka lalaban. Maraming dahilan para lumaban sa buhay. Pero number one mong gawin dahilan, ang Panginoon. Kaya ka lalaban kasi may mission ka pa sa mundong ito. Huwag mong gawin dahilan lang yung mga anak mo. Lalaban ako kasi yung mga anak pa ako kailangan. Mababaw yan. Pwede kang ma-stumble dyan. Pag naging matigas ang ulo ng mga anak mo, baka sa'yo, titigas ang ulo niyo, ayoko na lumaban para sa inyo. Give up na ako. Huwag. Tumingin ka sa Diyos. Focus on God alone. Sa Diyos ka tumingin kapag lalaban ka. Lord, lalaban ako dahil nandiyan ka. Ikaw nga lumalaban ka para sa akin. Lalaban ako dahil mahal mo ko. Lalaban ako dahil may Diyos ako na nag-iingat sa akin. Lalaban ako kasi may mission pa ako sa mundo ito na pinagagawa mo na gusto ko matapos niya. Dahil gusto kong dumating ang panahon. Pag nagkita tayo, sasabihin mo, well done, good and faithful servant. Sarap sabihin ng ganun ni Lord. Hallelujah. So remember, God has enabled you to fight back with truth by the power of the Holy Spirit. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Holy Spirit, kaya huwag kang bibitaw. You can do it. And even yung simpleng paglulokad. Bakit di mo kaya yung cravings? God is with you. When you do it all for the glory of God. Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Gawin mo yan para sa Panginoon. And you will be successful. Kaya nga ako lagi tinuturo, no? Hindi madali ang paglulokad. It's all about pagkain. No? Pero pagka sinama mo ang Diyos sa journey mo sa iyong paglulokad, you will be successful physically. Magkukuha mo yung kagalingan na ibinibigay ng Diyos sa'yo. Kasi ito ay templo ng Diyos na kailangan ingatan. Kaya po, please pray kung para sa iyo yun at kung paano mo iingatan ang iyong sarili at kung ano sinabi ng Diyos sa iyo, yun ang gawin mo. Diba po? God bless everyone. So let us pray. Father God, thank you for everything. Maraming salamat po for this morning, Lord, sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat. We praise you, Lord, we honor you, and we glorify you. Salamat, Lord, na tinulungan mo kami paano lumaban, Panginoon, ng may katotohanan na nagmumula sa iyong salita at lakas na nanggagaling sa banal na Espiritu. Maraming salamat, Lord, because you are our God, our Savior, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, Emmanuel, our Redeemer, our Restorer, our Shelter, Rock, and Salvation, and our Savior. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Maraming salamat for your unconditional love, for your unfailing love, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you kasi pinapakilala mo kung sinong kaaway namin. Hindi kami ang kaaway, Panginoon. Hindi ang kapwa namin ang kaaway, kung hindi ang number one enemy na number one na sinungaling, kundi si Satan. And we know and we believe, Father God, you are with us. And you will never leave us nor forsake us, Lord. No matter what, you will be with us. Wala kaming dapat katakutan, Panginoon, dahil kasama ka namin. Because mahal mo kami. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Panginoon, ingatan mo ang lahat ng iyong mga anak na nanonood ngayon. 10 ng mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Ingatan mo sila. Gabayan mo sila at naway makita nila, Panginoon, na ang tunay na solusyon sa kahit anong problema pinagdaraanan nila, karamdaman o sakit man ito, walang ibang daan upang sila'y magtagumpay sa kanilang buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Talk to them, Lord. Be with them. Let them know you, Lord. Accept you as their Lord and Savior. Ikaw lang ang pag-asa nila, Panginoon. Tulungan mo po sila. Tugunin mo, Panginoon, kanilang mga panalangin. At nawa, Lord, dumating ang araw na sila'y makakilala sa iyo.
magkaroon sila ng personal na relasyon sa iyo. Isuko nila ang kanilang mga kasalanan sa iyo. Mag-repent at huwag nang talikuran ng mga kasalanan, huwag nang balikan ang mga kasalanan nito. Maraming salamat, Lord, for everything. We love you, Lord God. We praise you. I-bless mo, Panginoon, ang ating Moms TV, God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International at ang Global Life University na kung saan doon ako nag-aaral. Salamat for the wisdom, Lord. Salamat sa lahat ng mga taong involved at salamat sa mga taong patuloy na nanonood ng devotion ito. Ikaw pong manguna, Panginoon. We love you, Lord Jesus. We praise you and we glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. At binabalik po namin ang lahat ng pinakamataas na pagsamba at papuri sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name ito. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. And I'm so blessed sa buhay po ninyong lahat. I hope na may mga natutunan tayo ngayon sa itinuro ng Diyos sa atin. At nawa, ito'y tumimo sa ating puso at nang maisabuhay natin at maibahagi rin natin sa iba. Thank you, Ate Yesha, for always sharing our video and for tagging your friends. Malaking bagay po yan. Panoorin man nila ito o hindi sa ngayon, pero darating ang time. God will make a way. God will touch their hearts. Panonoorin din nila yan. At mapapanood din nila yan in His time. Ang importante lang, huwag kayong manawang magbahagi ng salita ng Diyos. Because ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Maaabot niya ang mga taong nais nating maabot upang makakilala sa Kanya. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat and I hope na magkita-kita po tayong muli bukas para po sa another live devotion natin. Nawa po ay magsama-sama tayo araw-araw para po papurihan ang ating Diyos na buhay. At abangan po ninyo at antabayanan ang ilan pa sa mga mangyayari at kaganapan dito po sa ating Moms TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At gamitin naman tayo ng Diyos upang makapagpatuloy na makapagbahagi ng salita niya at maging blessing sa iba sa pamamagitan ng sa spiritual aspect, physical aspect, at maging sa financial aspect. Kaya naman, abangan nyo ang mga videos natin ilalabas patungkol sa kwentuhan with Ate Mabs, pangkalusugan, at pangkabuhayan. Yan, financial. No, pag-uusapan natin yan. Ang mga financial na aspeto ng buhay patungkol sa pangkabuhayan. Marami po akong masishare sa inyo dyan, mga learnings, kung paanong dumaan din si Ate Mabs sa mga pagnenegosyo, traditional, iba't iba. At naway matuto tayo sabay-sabay at maging kabahagi ko po kayo sa mga plano ng Diyos sa akin at sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you. Ate, sino may mga nanood na yun? Hindi ko makita. Sige po. Pasalamat po ako ng sobra-sobra sa inyo. Ayan. So, ayan po. Ayan natin yung oras. Ayan. Hindi po ako nakapag-share kanina. Mamaya na lang ako mag-share. And I thank God dun sa mga nanood po, no? Marami pa rin nanonood kahit di ako nag-share. Napakabuti ng Panginoon. And I hope na ibahagi po ninyo ito sa iba. Yan. Thank you kay Ate Marilyn Bautista, kay Ate, nakita ko yung mga iba kanina, kay Ate May, kay Ate, hindi ko mabasa. Ayaw niyo magpabasa. Ayan, mabagal. Nakakatuwa nga po, no? May wifi na kami, praise the Lord. Hindi na po ako naka-data. Pero ang bagal pa rin. Samantalang nun tayo nag-data lang, no? Hindi ganun kabagal. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, Kuya Ronald, thank you for watching po. Thank you po sa inyo lahat. At thank you po sa lahat ng tinag ni Ate Yesha ngayong umaga. Hindi ko tuloy kayo mapasalamatan. Thank you din po sa mga nanood sa God Loves You Movement. Thank you kay Kuya Jonathan. Nakita ko yung pangalan niya kanina. Thank you po. Ayun. Ayan, nakita ko na. Thank you po kay yun. Lumabas na ang inyong mga pangalan. Thank you po kay Ate Jenny. Thank you po kay Pastora Alma. Thank you, Kuya Alan. Thank you for watching. Yan, salamat Lord. Thank you po sa inyong lahat. And I hope that you will continue to follow us. Doon sa mga hindi pa po nakapollow, please mag-follow kayo sa atin. And like and share nyo po ang video na to. Malaking tulong po yan. And of course,
Sa mga hindi pa po nakapollow, no, i-follow nyo Ate Mavs TV, God Loves You Movement Facebook page, at maging ang ating Ate Mavs Digipreneur, at ang ating pong YouTube channel, Ate Mavs TV, paki-subscribe naman po para po magkita-kita rin tayo doon. At marami pa po kayong mga videos na aabangan kay Ate Mavs, mga bagong pag-uusapan patungkol sa low carb, patungkol sa pangkabuhayan, at patungkol sa ating spiritual na buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'm so excited every morning, every day, because God loves us and God is with us always. He will never leave us nor forsake us. Laban lang. We are a victor, not a victim, and also we are warrior, not a warrior. God bless. See you all again tomorrow. God loves you. Mamaya po, magla-live ako pag may oras. Para po sa update, may update tayo. God bless everyone. Bye-bye. See you all again tomorrow.